Magandang araw, narito ang presentasyon ng aming grupo. Ako si Gilbert A. Correa Jr. At ako naman si Avril Bautista, nagpapahayag at kami ang ikalawang grupo. Isang babaeng mangangalakal ang nagkipag-isang dibdib sa isang lalaking mahilig maglakbay sa buong mundo. Malimit siyang iniiwan ng matagal ng kanyang asawa dahil sa katagalan ng di pag-uwi ng lalaki. Nakadama siya ng kalungkutan at pagkabagot. Umibig siya sa isang lalaking mas bata pa sa kanya. Isang araw, isang lalaki ang nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang iniibig at ipinakulong siya. Nang malaman ng babae ang tungkol dito, agad siyang nagbihis ng pinakamaganda niyang damit at pumunta sa hepe ng pulisya. Bumati siya at sinabi, "Kapatid ko ang lalaking ipinakulong ninyo. Inaway na hindi namin nakikilala. Subalit, nagsinungaling ang lalaking tumistigo laban sa kanya. Nagkakamali kayo sa pagkabilanggo sa kanya. Wala na akong kasama at wala nang susuporta sa akin. Kaya maawan na kayo. Pakawalan niyo na siya." Nang manidig ng pulis ang kanyang pagmamakaawa at makita ang kanyang ayos, umibig ito sa kanya. Sabi nito, "Pumunta ka sa aking tahanan hanggang sa mailabas ko ang iyong kapatid. Tutulungan ko siya ngunit hindi ko siya papakawalan. Maliban kung sasama ka sa akin at payagan mo akong gawin ang gusto kong gawin." sabi ng pulis. Sumagot siya, "Ikaw na lamang ang pumunta sa aking tahanan, kahit maghapon at magdamag kung talagang kinakailangan." sabi ng babae. "Saan ang iyong tahanan?" Tanong nito at itinuro ng babae ang bahay at nagbigay ng oras para sa pagpunta. Humingi rin siya ng tulong sa kadi. "Diyos ko, Kadi, "Oo, Sagot nito at siya'y nagpatuloy. pag-aralan mo ang kaso ko at gagantimpalaan ka ng Diyos." Sinabi nito, sino ang may kagagawan nito?" sumagot siya. "Mayroon akong kapatid, kaisa-isa akong kapatid. Naparito ako dahil sa kanya, sapagkat ikinulong siya ng pulis at pinaratangang isang kriminal. Nagsinungaling laban sa kanya at sabing ito'y masamang tao. Kaya nakikiusap ako, tulungan niyo siya." Nang sulyapan siya ng kadi, umibig din ito sa kanya. Pumunta ka sa aking tahanan para makasama ko at sasabihin ko sa pulis na palayain ang iyong kapatid. Kapag nalaman ko kung magkano ang kabayaran para sa kaniyang kalayaan, babayaran ko ng sarili kong pera upang ako'y mapaligaya mo, sapagkat napakalambing ng iyong tinig." At sinabi niya, "Kung magiging mabait ka sa akin." sumagot ang kadi, "Kung hindi ka papayag, makaalis ka na at huwag mo akong sisihin." muli siyang sumagot. "Kung talagang iyan ang gusto mo, mas maganda at pribado sa aking tahanan kaysa sa inyo na maraming katulong ang nakakaistorbo sa atin. Saka, isa pa, hindi naman ako masamang babae, subalit kailangan ko lang itong gawin." "Saan ang iyong tahanan?" Tanong ng kadi. Sumagot siya. "Sa ganitong lugar." Sinabi niya ang takdang araw at oras ng kanyang pagpunta. Pumunta rin siya at humingi ng tulong sa viser na palayain ang kanyang kapatid sapagkat lubha niya itong kailangan. Subalit, may ibinigay rin itong kondisyon. "Payagan mo akong gawin ang gusto kong gawin sa iyo at papalayain ko ang iyong kapatid." Sumagot siya, "Kung talagang gusto mo, doon na lamang sa aking tahanan. Tayo lang doon, hindi naman kalayuan ng aking bahay, para maayos ko ang naman ang aking sarili." "Saan ang iyong tahanan?" tanong nito, "Sa ganitong lugar." at nagtakda ang babae ng oras at araw na gaya ng dalawang nauna. Mula rito, pumunta rin siya sa hari. Isinaraysay rin niya ang pangyayari at humingi rin siya ng tulong upang mapakawalan ang kanyang sinasabing kapatid. Sinong nagpakulong sa kanya? Tanong nito. "Ang hepe ng pulisya." Ang kanyang sagot, nang marinig ng hari ang nakahabag na salaysay sa pagkakakulong ng kapatid, bumukalsa ang puso nito ang awa at pagmamahal. Sinabi nito na sumama sa kanyang tinutuluyan upang matulungan siyang palayain ang kapatid. Subalit, kanyang sinabi, "Oh, mahal na hari, madali lang para sa iyo ang lahat. Wala akong magagawa kapag iyong ginusto." Subalit,
maikling karangalan kung pupunta siya sa kanilang pagtatagpo na gaya ng oras na sinabi niya sa unang tatlong lalaki. Umalis siya pagkatapos at humanap ng isang karpintero at sinabi nito, Ipagawa mo ako ng isang cabinet na may 4 na compartment. Magkakapatong, may pinto ang bawat isa at masasaraduhan. Malaman ko lang kung magkano at babayaran ko. Sumagot ang karpintero. 4 na denaryo ang halaga nito. Subalit hindi ko na ito papabayaran kung papayag mo ako sa aking kahilingan. Kung kinakailangan, Sagot ng babae. papayag ako. Subalit, gawin mo ng 5 ang compartment ng cabinet na ipinapagawa ko sa iyo. At sinabi nito kung kailan ihahatid ang cabinet sa kanyang tahanan. Sinabi ng karpintero, Buti, sige maupo ka na lamang at gagawin ko ngayon din ang iyong cabinet. pagkatapos na magawa, inutusan niya ang karpintero na dalhin sa bahay ang cabinet. Ipinuwesto niya ito sa sala. Pagkatapos, kumuha ng 4 na damit na may iba-ibang kulay. Naghanda rin siya ng makakain, karne, inumin, prutas, mga bulaklak at pabango. Dumating ang araw na ibinigay niya sa lahat ng hiningaan niya ng tulong. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na damit, naglagay ng adorno sa sarili, nagpabango at nilagyan ng mamahaling karpet, at naghintay sa kahit sino ang maunang dumating. Si Kadi ang unang dumating. Nang makita niya ito, tumayo siya at humalik sa paanan ni Kadi. Nang sisimulan na nito ang kanyang pakay, sinabi ng babae, Alisin mo muna ang iyong kasuotan at ang iyong turban. Isuot mo ang dilaw na roba at bonnet na ito habang inahanda ko ang makakain at maiinom natin. Pagkatapos, pwede mo nang gawin ang nais mo. habang isinusuot niya ang roba at bonnet. May kumatok sa pinto. Sino ang kumakatok? Tanong niya, Ang aking asawa. ang kanyang tugon. Ano ang aking gagawin? Saan ako pupunta? Tanong ni Kadi. Huwag kang matakot. Sabi ng babae. Itatago kita sa cabinet na ito. Gawin mo kung ano ang dapat. Sagot ni Kadi, kaya't ipinasok niya sa pinakaibabang compartment at isinara ang pinto. Pumunta siya sa pintuan at tiningnan kung sino ang kumakatok. Ang hepeng pulis siya. Pinatuloy niya ito agad. Ariin mong iyo ang lugar na ito at ako'y ayong lalipin. Buong araw sa akin ka kaya't alisin mo na ang iyong suot at ipalit mo ng pulong roba na ito. Subalit, bago nito magawa ang kanyang pakay, sinabi nito, Ako'y iyong iyo at walang iistorbo sa atin. Kung mabait kang talaga, gumawa ka muna ng kautusan na nagpapalayo sa aking kapatid para naman mapanatag ang aking kalooban. Masusunod. sabi nito. At gumawa ng kautusan ang pulis na nakasaad ang agarang pagpapalaya sa kanyang kapatid. Nang sisimulan na niya ang kanyang pakay, biglang may kumatok sa pinto. Sino iyon? Tanong ng pulis. Ang aking asawa. Sagot ng babae. Ano ang gagawin ko? Ang muli niyang tanong, Pumasok ka sa cabinet na ito. Pag alis niya, saka ka lumabas. at ipinasok niya ito sa pangalawang compartment sa ilalim at isinarahan ang pinto. Samantala, ang nangyayari ay naririnig lamang ni Kadi na nasa loob ng isang compartment ng cabinet. Pumunta ulit ang babae sa pintuan upang muling tingnan kung sino ang kumakatok, si Vizier. Sinabihan din niya ito na tanggalin ang mabigat na damit at turban at magsuot ng mas magaan. Isinuot niya ang bughaw na damit at ang kanyang pulang bonnet at pati na rin ang kanyang robang gagamitin upang maginhawa sa pagtulog. Nagsimula na ang pakay ni Vizier nang biglang may kumatok. Tinanong din niya kung sino ito at sinabi ng babae na ito ay ang kanyang asawa. Nalito ang lalaki at nagtanong kung ano ang kanyang dapat gawin kaya't sinabi sa kanyang magtago sa loob ng cabinet sa ikatlong compartment. Tulad ng nauna, isinara rin niya ang pinto ng cabinet. Pumunta siya sa pinto at pinagbuksan ng kumakatok. Ito ay ang hari. Pagkatapos na imungkahin nito ang pagpapalit ng damit, maya-maya pa nagkakapalagayang loob na sila.
Sinimulang gawin ng hari ang kanyang ninanais. Nakiusap ang babae na tumigil muna at nangakong paliligayahin niya ito sa silid pagkatapos ng kanyang sasabihin. Kahit ano ang iyong kahilingan. Sagot niya, Alisin mo ang iyong roba at turban. mahal ang kanyang damit. Nagkakahilaga ito ng 1,000 denaryo. Nang alisin niya ito, ipinalit ang robas na nagkakahalaga ng 10 denaryo lamang. Ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay naririnig lamang ng 3 lalaking nakatago sa 3 compartment ng cabinet, subalit hindi sila makapagsalita. Nang simulan ng hari ang kanyang nais sa babae, sinabi niya, Meron sana akong ipakikiusap sa iyo. habang sila ay nag-uusap, may kumatok muli sa pintuan. Tinanong nito kung sino ang kumakatok. Muli niyang sinabi na ito ang kanyang asawa. Sinabi nito na paaalisin ang asawa o siya, ang hari ang magpapaalis dito. Subalit sinabi niya na maging matyaga, kaya't pinapasok niya ito sa pang-4 na compartment ng cabinet at isinara ang pinto. Lumabas siya upang patuloyin ang kumakatok. Ito ang karpentero. Tinanong ng babae. Anong klaseng cabinet ba itong ginawa mo? Sumagot siya. Bakit? Anong masama sa ginawa ko? Masyadong makipot ang ibabaw na compartment. Hindi. Anong hindi? Subukin mo ang pumasok at hindi kakakasya riyan. Pumasok nga ang karpentero sa ikalimang compartment at sinaraduhan ito ng babae. Agad niyang dinala ang sulat sa hepeng pulisya. Agad namang pinalaya ang kanyang mangingibig. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Tawagpasya nila magpakalayo-layo at lumipat ng syudad sapagkat hindi nila makapanitili sa lugar na iyon. Gumayak sila at tumakas sakay ng isang kamelyo. Samantala, nananatili ang 5 lalaki nakakulong sa compartment ng cabinet. Sa loob ng 3 araw na walang pagkain at walang tubig, hindi nakatiis ang karpentero. Kinatok niya ang compartment ng hari, kinatok naman ng hari ang compartment ni Vizier, at kinatok naman ni Vizier ang compartment ng pulis, at kinatok naman ng pulis ang compartment ni Kadi. Sumigaw ang Kadi, na nagsasabing bakit ba sila nagsasakitan. Gayong lahat naman sila ay nakakulong, nagkarinigan silang 5. Napagtanto nila na sila ay napagkaisahan ng babae. At habang sila ay nagkwekwentuhan ng mga pangyayari, nagtataka ang kanilang mga kapagkapit-bahay sapagkat may ingay. Ay wala naman silang nakitang tao sa loob. Kaya't napagpasya nilang wasakin ang pinto at pasukin ang bahay. Nakita nila ang kabinet na yari sa kahoy. Nakarinig sila ng nagsasalita kaya tinanong nila kung may genie sa loob nito. Sinabi ng isa na sunugin ang kabinet. Sumigaw ang Kadi na huwag silang sunugin. Nagkunwari siyang genie, nagsalita ng mensahe galing sa Quran. Pinalapit nito ang mga tao sa kabinet. Lumapit sila sa kabinet at nagsimulang magsalaysay ang mga nakakulong. Tinanong nila kung sinong may kagagawan ng lahat ng ito. Ikwenento nila lahat-lahat ng nangyari. Nang makita nila ang kanilang mga itsura at pananamit, nagtawanan lamang sila. Lumabas sila ng bahay na tinatakpan ang kanilang mga muka upang di makilala at makaiwas sa tsismis ng mga kapitbahay.